Og-Uhog ni Christine S. Belen. Parang siso ang uhog ni Og. Tataas sa kanan, bababa sa kaliwa. Kapag hindi na mapigil, ipapahid sa manggas ng kamiseta o kaya'y sa laylayan ng sando. Ni hindi siya makangiti. Laging nanunudis ang nguso upang masalo ang uhog na nagbabanta sa pagtulog. Walang panahon sa pagsinga si Og. Kahit oras ng pagkain, nagmamadali si Og. Hindi tuloy nakahihigop ng sabaw ng sinigang ni nanay. 3 subo ng bundok ng kanin at ulam, 3 lagok ng tubig sa katatakbong mabilis. Madalas ding abala si Og sa panonood ng anime. Hiya! Napapasunod siya sa mga sipa at suntukan ng mga bida at kaaway. Lolobo ang uhog ni Og. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Naging matulis ang buhok niyang nakatayo. Napalitan ng orange na sando at pantalon ang kanyang kamiseta at shorts. Namewang si Og sa halimaw na mukhang tuko. Nang bigla niyang marinig ang sigaw na sinlakas ng kulog. Suminga ka! Nasa harap niya ang malaking rolyo ng tissue na hawak ni nanay. Ang tubig ang sipon mo, mailog ka na! Nakalitaw ang litid sa leeg ng ina, kaya inabot ni Og ang tissue saka matipid na suminga. Sa unang araw ng eskwela, kasama ni Og ang nanay. Oh, wag ipapahid ang sipon sa kamiseta ha! Habilin nito. Tiniklop ang tissue at inilagay sa bulsa ng shorts ni Og. Masaya sa loob ng classroom, kahit may mga batang umiiyak sa umpisa. Tinuruan silang magpakilala, kumanta at maglaro. Hindi tuloy napansin ni Og na parang siso na naman ang uhog niya. Tataas sa kanan, bababa sa kaliwa. Katabi ni Og ang isang batang babaeng nakaputing bestida. Nakita nito ang parang siso niyang uhog. Og-Uhog! Palahaw nito sa kabumunghalit ng hagikhik. Nagtinginan ang lahat. Napuno ng mga bibig ang classroom sa paningin ni Og. Lumobo ang kanyang uhog. Nagbago ang anyo ni Og. Tumulis ang buhok niyang nakatayo. Napalitan ng orange na sando at pantalon ang kanyang shorts at kamiseta. Kumupas si Og at bumulong sa hangin. Umagos ang kanyang uhog. Naging para itong ilog na ayaw huminto sa pag-agos. Tumaas ng tumaas ang uhog. Hindi na ito mapigil ni Og. Patuloy sa pag-agos ang kanyang uhog. Nang bigla niyang maalala, kinuha niya sa bulsa ang tissue. Salamat sa tissue ni nanay! Itinakip sa ilong at sumingha. Pagdating ng uwian, sinundo ni nanay si Og. Nauna sa kanila ang batang babaeng tumukso sa kanya kanina. Sa likod ng puting bestida nito, may kung anong berdeng malagkit na nakamantsa dito nang hindi nito nalalaman.